nating magbago ang tao? Ayusin eh! Nadadali ba natin? Hindi eh. Napoprostrate lang tayo at hindi natin na-enjoy ang buhay kasi nainis tayo. Dapat confident tayo na may Diyos na kumikilos sa taong kinaiinisan natin. Ngayon siguro ganyan ugali mo. Kung magsalita ka, ganyan ka, pabalang. Ayusin eh, ang dali mo rin mainis. Siguro ngayon ganyan ka. But confident ako na palalaguin ka pa ng Diyos. Amen. Ito ang totoo. Lagi ko ito sinasabi. Alam niyo po ba si Brother Jonathan at itong si Brother Jaime? Problema ko dati itong dalawang ito. Bakit po? Ang buhok ng dalawang magkapatid yan, ang haba. Sabi ko, Lord, patatayuin ko ba ito? Kaya, mamaya may meeting yung mga men about that. Kung dapat bang patayuin o hindi. Ayos na eh? Eh sila yung mga men na nauna, ang haba. Napipress na ako, dapat disente tayo mga kapatid. Dapat disente tayo. Si Jaime gagano. Jonathan din gagano. Pinalinggawan ganon pa rin. Tapos hindi pa nagpapagupit. Nagpapagupit nga yung mga yan. Dito lang sa ilalim. Mahaba pa rin dito. Problema. Hanggang si Jonathan na-convict. Ewan ko na-convict nga. O may nakitang bagong usok. Pinuto ng mahabang buhok. Iniksian. Kaya lang problema pa rin. Bakit mo? Nilagyan ng gel at tingin nun. Pagkang lalapit at patutuhog ka. Ate Jonathan, naalala mo yan? Problema ko dati mga yan. Pero ngayon, amen? Amen. Dating problema. Ngayon sila na ang solusyon. Amen. Bakit? Pinalago ng Diyos. Amen. I'm very confident of this very thing. Sabi ni Paul. Yung sinimula ng Diyos sa inyo, tatapusin din lang yan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, lalago ka din. Hindi kami nanatiling ganyan. Hindi na lang puro negative criticism, etc. Confident ako, lalago ka din. Amen? Amen? Amen, church? Amen. Lalago din ng tao. Habang nabubuhay ang tao, may plano ang Diyos. Tama. Ano ka dyan? Hindi pa tapos ang Diyos habang buhay pa yung taong kinainisan mo. Kaya huwag mo muna pag-pray na mawala. Dahil sayang mamimiss mo yung paglago niya na mag-i-enjoy ka pag nakita mo na. Amen? Meaning to say, ang future ang tinitignan ni Pablo kapag nakikita niya ang tao. Dito sa church, kapag may pumapasok ng mga men, ang tinitignan namin ng mga leader dito sa church, yung potensyal ng lalaki na papasok dito sa church. Amen? Amen? Tinatanggap namin, halimbawa may papasok dito, nakahigaw pa ganyan pa, okay lang yun. Confident kami, babaguhin ka rin ng Diyos. Amen? Amen. Tignan nyo ngayon si Rafi, wala nang hikaw. Di ba ba? Binago na rin ng Diyos. Amen? Amen. Naghikaw ba kayo doon? Muntik na. Muntik na. Tag-inis ko pa yun ng future. Amen? Ako dati may higaw ako. Pero binago ako ng Diyos. Amen. At kung anong uso rin noon, ganun din ako. Pabaguhin ng Diyos yan, palalaguhin ng Diyos yan. Amen. Yung mister mo na kinainisan mo, kasi kaya din naman talaga natin na-enjoy yung buhay kasi may kasama tayo, hindi ka enjoy-enjoy. Di ba? Yung asawa mo na kinainisan mo, be confident. Lalaguhin yan. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo, asawa ko, lalago yan. Amen? Mas maigi yung pagkatiwala sa Diyos kaysa pinabraso natin. Lalago din yan. Kaya si Pablo eh. Kaya siya naging confident kasi ibinigay niya lahat sa Diyos. Amen. Pwede ba naman ang Diyos hindi magpipinis product? Lumikha ba ng Diyos na hindi finish? Lumikha ba ang Diyos ng ibon na isa na ang pakpak? Nakita kayong ganyan, meron yung nabaril. Pero hindi lumikha ang Diyos ng ibon na isa na ang pakpak. Doble. Kaya ngayon, itong building, hindi pa tapos, harap pa yan. Hindi pa magandang tignan. Pero, maging confident tayo, amen? Amen. Natatapusin din ng Diyos ang building namin, amen? Ma-aircon din namin to. Amen. Matatiles din namin ito, amen? Magkakasiling din ito na iba-iba kulay.
nung ilaw. May peak, siyempre, of course. Amen? Being confident at this very thing. Naku, puro sakit ng ulo na lang ang ginagawa ng aking anak. Pinag-church ko, ayaw mag-church. Amen? Be confident, amen? Ipa sa Diyos, amen? Amen? Naku, itong ka-churchmate ko, kapag bad mood, huwag mo lalapitan. Lalapitan. Kami lang ang nag-church, may naiiwan sa bayan, ay sumama! Lalapitan niya. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Amen. Nasabi ni Pablo, yung sinimulan niya, tatapusin niya? Yes! Ngayon, kung talagang ayaw magbago, tatapusin talaga ng Diyos yan. Amen? Kung ayaw mo talaga, ha? Go home, anak. Uwi ka na. Pero kapag habang buhay pa yan, binabago yun ng Diyos. Panginoon, talagang ang prayer ko po, buong pamilya kami makarating sa church every Sunday. Pero bakit ang titigas ng ulan nila? Ayaw sumama sa akin. Lahat na ng strategy ginawa ko. Lahat na ng pangako, ipinangako ko. Ayaw sumama. Pagkatiwala sa Diyos. Amen. Babaguhin din niya ng Panginoon. Amen. Like Brother Jonathan and Brother Jaime. Preach. Blessing na yun. Kaya sinasolusyon silang pagpapala dito sa loob ng church. Amen. Amen? Amen? Amen. At masarap mga kapatid na nakita mo binabago ng Panginoon. Nasusubaybayan mo. Amen? Lalo ka magpapasalamat at mag-i-enjoy sa buhay na ito. Dahil nakikita mo ang Diyos gumagalaw talaga. Na yung Diyos na sinasamba mo dito sa church ay buhay. Wow, amazing ang God. Amen? Amazing ang Diyos. Amazing ang Diyos. And then pangatlo. Pero bago ang pangatlo, review. Alalahanin yung mabubuting bagay na ginagawa ng tao sa'yo para mo ma-enjoy ang buhay. Pangalawa, maging confident ka. Nababaguhin na yung Panginoon. And then pangatlo, listening. Amen. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Inasmuch as both in my bonds, nung ako ay nakakulong, nasa puso ko kayo, sabi ni Pablo. And in defense and confirmation of the gospel, nung malaya pa ako at nag-preach ng gospel, nasa puso ko kayo. And ano pa? Ye all are partakers of my grace. Kung paano ang biyaya ng Diyos, meron ako, meron din kayo. Yung salvation, amen? Amen. At ang sinasabi dito ni Pablo, nung ako'y malaya nakapag-preach ng Ebanghelyo, nasa puso ko kayo. Ngayon ako'y nakakulong, kasi nakakulong si Pablo habang sinusulat niya yung Book of Philippi eh. Ako nakakulong ngayon, nasa puso ko pa rin kayo. Ngayon ang tanong church, gaano katotoo na mahal ni Pablo ang mga taga-Philippi? Gaano katotoo yung sinasabi ni Pablo na nasa puso ko kayo? Baka ito'y joke-joke lang. Verse number 8. For God is what? It's my breaker. Totoo sinasabi ni Pablo? Amen. Diyos ang saksi ko. How greatly I long after you. All in the bowels. The word bowels means affection, compassion, pag-ibig. Pag-ibig nino of Jesus Christ. Totoo pala na mahal ni Pablo yung mga taga-Pilipan. Ano ang pangatlong puntos? Mahalin mo ng totoo yung kapwa mo. Amen? Amen? Amen. Mahal, kapag nandito ka sa church, are you listening? Amen. Pag nandito ka sa church, mahalin mo ng totoo yung ka-church mo. Amen.
Mahalin mo na totoo. Pastor. Amen. Right. Preach. Preach on, sir. Hindi pa kunwari. More. Hindi dahil ginagawa ng iba kung hindi totoo. Amen. God is my right. Lahat naman tayo nakaranas ng mainlove. Di ba, Brian? Lahat tayo nakaranas ng mainlove. Ano ang pakiramdam ng inlove? Malungkot, masaya? Masaya. Pag nagmamahal ka ng totoo, masaya. Pero kapag binobola mo lang ang isang tao, at di mo naman talaga mahal na totoo, masaya ba? Hindi, alam mo na binobola mo lang eh. Hindi masaya yun. Pero sining, ang nagmamahal ng totoo, masaya. At yung totoong pagmamahal, ito ay hindi pagmamahal ng sanlibutan. Ito yung pagmamahal ni Kristo. Ano yung pagmamahal ni Kristo? That is unconditional love. Again, church, nasanay kasi tayo sa pag-ibig na conditional. Naku po, pastor, paano kung mamahalin itong ka-churchmate ko na ito? Eh, binugaling ganito. Church, tinuruan tayo ng Diyos ng unconditional love. Alam natin yan. Ang kulang na lang kuminsan, i-apply. Amen. Ito yung church. Kapag nandito tayo sa church, sa dami natin na ito, kapag meron ka ditong kaalitan at di mo talaga minamahal na totoo, kapag tayo kumanta na kaibigan, kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya, tunay nga ako'y nagagalak, nang huli ka, makasama, nais ko, mahanalangin, ang iyong buti nga, suliranin. Kasi hindi totoo eh. Hindi genuine yung love. Hindi mo yan kakawan, iiwasan mo siya, nasa mo sa parte na ito. Ay, nandun. Iiwasan mo yan. Pati tuloy yung just di mo ma-enjoy. You will not enjoy life. Pag hindi ka nagmahal ng totoo. Amen? Because love covereth all what? Sin. Ano man ang ginawa niya na hindi maganda, mako-cover yun. Pag may pagmamahal ka. At pag na-cover yung mga mali niyang ginawa, masaya. God is my record. Sabihin niyo sa katabi niyo, magmahal ka ng totoo. Ang sarap magsimba sa simbahan, punong-puno ng pagmamahalan. Amen? Ang sarap sa tahanan na yung tahanan, punong-puno ng pagmamahalan. Hindi punong-puno ng sigawan. Masarap nun. Amen? Practice yung love ng Panginoong Kristo, yung unconditional. Let's practice it. Amen? I love you unconditional. Amen? Amen, Pastor? Amen. Mahalin na walang kondisyon. Sabi pa nga na isang kante, love lifted me. Ang sarap ng pakiramdam talaga pag may pag-ibig ang puso, para ka nasa cloud 9. Ano? Lalo na pag sa Panginoon ang pag-ibig galing yan, nasa cloud 39 ka. Mahalin ang totoo. Walang pipiliin. The more na maraming tao dito sa church at mahal mo pare-parehas, ang dami mong pag-ibig. Mahal mo si Gerald, punong-puno ka ng pag-ibig. Nag-uuma pa ang pag-ibig. Hindi yung puro sama ng loob ang nasa puso, puro hinanakit, puro tampo, puro discouragement, puro na-offend ako dito, na-offend ako dyan. Punong-puno na gano'n ang puso, kaya hindi ma-enjoy ang buhay. Mabigat ang puso. Mabigat ang damdamin. Mabigat ang isipan. Bakit po? Punong-puno ng mga bagay na nagpapabigat. At ang nagpapagaan sa puso at isipan, pag-ibig. Sabi ni Pablo, salitain ko man ang salita ng anghel. Kung wala akong pag-ibig, nag-iingay lang ako. Kahit gaano ka kahusay, kapag wala kang pag-ibig, paliwala yung husay mo. Kung gaano ka kaya
pagmamahal may kagalakan. Yes. Ang pagmamahal may long suffering. Ang pagmamahal mayroong patience. Yan ang pagmamahal na sinasabi sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. How to enjoy life? Magmahal. Na katulad ng pagmamahal. Minahal tayo ng Diyos while we were yet sinners. Saan nagsimulang magmahal ng Diyos? While we were yet sinners. Saan ka magsisimulang magmahal ngayon? May ginawa kang kainis-inis sa akin. Dito magsisimula na mamahalin kita. Amen? Pinasama mo loob ko. Diyan magsisimula. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. Diyan magsisimula yung pagmamahal. Amen? Unconditionally. Amen? Amen. Inoffend mo ako. Diyan magsisimula. Amen? Amen? Amen. Ini-stress mo ako. Stress, distress. Lahat ng stress. Wala na yatang hindi mo na pinahinga ang puso ko. Lagi na lang nasasaktan. Lagi mo na lang sinusugatan. Wala na akong kapahinga sa buhay na ito. Ayoko na. Ayoko na. Diyan magsisimula ka.